Noong nakaraang taon, 2023, mainit ang usapan tungkol sa isang bold star na nakarelasyon ng isang taga-media na isang senador na ngayon. Hindi man ito pinangalanan ngunit tila alam na ito ng media. Isang sexy star na sumikat noong taong 2000 dahil sa angking kagandahan. Mula sa isang pamilyang mahirap at nagtitinda lamang ng gulay upang makatulong sa kanyang pamilya. Naging artista at naging sexy star at nakarelasyon ang ilang mga politiko. Halika at ating alamin ang ilan pang bahagi ng buhay ni Barbara Milano dito lamang sa Si Annabel Ramos o mas kilala bilang Barbara Milano ay ipinanganak noong May 29, 1978 sa Talavera, Nueva Ecija. Dayang ang tawag sa kanya ng kanyang mga kababayan. Ang kanyang ama ay si Feliciano Ramos, isang magsasaka at tricycle driver. Ang kanyang ina ay simpleng may bahay lamang na nag-aalaga sa kanila. Kumuha siya ng midwifery sa Good Samaritan College sa Cabanatuan City. Nagtrabaho sandali sa Japan at pagkatapos ay umuwi at sinubukan ang show business. May mga ulat na hindi umano natuloy ang kanyang pagja-Japan si Barbara dahil nahuli itong fake ang kanyang hawak na passport at naharang ito sa immigration. Ngunit may ibang balita na nakapunta daw ito at saglit lamang nagtatrabaho doon. Sa kanyang pagiging sexy star ay nagkaroon siya ng 12 pelikula. Ang mga ito ay ang Favorite Subject Sex Education 1999, Masarap Habang Mainit 2000, Escort 2000, Basagan ng Mukha 2001, Tikim 2001, Kaulayaw 2002, Iskandalosa 2002, Mamasan 2002, Biglang Liko 2002, Sex Files 2002, Biyahera 2002, Virgin People 3 2002. Dahil sa kanyang pag-artista, unti-unting naging maalwan ang kanilang pamilya. Natubos din niya ang nakasanglang lupa ng kanyang mga magulang. Napaayos ang kanilang lumang bahay at nagkaroon ng sasakyan. Noong kanyang kasikatan, maraming nandiligaw kay Barbara Milano. May mga politiko, taga-media at mga businessmen. Ang iba naman ay gusto lamang ng panandaliang relasyon. Nagkaroon si Barbara Milano ng isang anak na babae na nagngangalang Queenie Rica na nasa near 30s na ngayon ang kanyang edad. Nagtapos na cum laude sa UST na may degree na medical technology. Hindi malinaw kung sino ang ama ng nag-iisang anak na babae ni Barbara. Noong November 27, 2023, kasama si Barbara sa mga bagong mukha na inilunsad at gagamitin sa mga naka-line up na pelikula sa Buraco Film Production. Ginanap ang media launch sa Valle Verde Country Club. Dito naungkat muli ang kanyang dating karelasyon na isang namayagpag na politician na ngayon. Ayon kay Barbara sa iba pang mga interview, 3 taon din sila magkarelasyon at nang malaman niya na may asawa pala ito, nagdesisyon na siyang tapusin ang kanilang bawal na pag-iibigan. Wala na ring magawa ang naturang politiko kundi sundin ang kanyang kagustuhan. Nang tanungin naman ito tungkol sa dating Pangulong Noynoy Aquino na nabalitang nagkaroon sila ng relasyon, tumanggi naman si Barbara na sagutin ang pagkakalink din niya noon sa namayapang Pangulong Noynoy Aquino. Wag na daw pag-usapan pa dahil namayapa na ito. Congressman si Noynoy ng 2nd District ng lalawigan ng Tarlac na makilala niya si Barbara sa pamamagitan ng blind date sa isang Japanese restaurant sa Tomas Morato Avenue sa Quezon City. Isang bahagi ito ng buhay ni Barbara na hinding-hindi niya makalimutan dahil pinaglaanan siya ng panahon at atensyon ng isang lalaking mula sa may kaya at kilalang pamilya sa lipunan.
Natatandaan pa ni Barbara na kung umuwi sa Times Street noon si Noynoy, dumadalaw iyon sa kanyang bahay sa Morato, Quezon City. At kung minsan, inaabot sila ng magdamag sa kwentuhan lamang. Minsan, wala raw security na kasama si Noynoy. Yun pa ang nagdadrive ng sariling sasakyan. Na kahit na nga ang nanay niya ang presidente ng Pilipinas noong panahong iyon. Madalas din daw nagpapautos pa si Noynoy at nagpapadala ng pagkain sa bahay nila. At hindi nga maubos isipin ni Barbara na siya na isang karaniwang tao lang ay binibigyan ng panahon ng isang congressman na anak pa ng presidente ng Pilipinas. Isipin ninyo kung nagkatuluyan pala noon sina Noynoy at Barbara, naging first lady sana siya. Pero hindi na nga nagtagal ang kanilang relasyon. Basta unti-unti na lang daw nawala. Siguro nga pinagbawalan na si Noynoy sa panliligaw niya kay Barbara. Pero ayon naman kay Barbara, wala daw katotohanan na ayaw sa kanya ang pamilya ni Noynoy. Dahil hindi naman daw siya kilala ng mga ito. Pero para kay Barbara, naaalala niya ang magandang pinagsamahan nila noong araw ni Noynoy. Taong 2000 nang mapabalita ang relasyon ni Barbara sa nooy kongresista ng Tarlac na si Noynoy. Sa isang interview noon ni Chris sa The Vaz kay Barbara, sinabi nitong nagkahiwalay sila ni Noynoy sa kalagitnaan ng 2001. Walang ibang dahilan kung bakit naputol ang kanilang sandaling relasyon. Bigla na lang daw nawala ng communication ang dalawa dahil naging busy na si Noynoy bilang politiko ng mga sumunod na panahon hanggang sa unti-unti nang naghiwalay ang kanilang mga landas. Hindi naman nangahas si Barbara na tawagan si Noynoy sa kanyang telepono dahil nahihiya siya nito. Dahil sa impluensya ng mga naging kaibigan nito ng mga politiko, isa na rito ang dating Pangulong Noynoy, nagkaroon ng interes si Barbara nang tumakbo bilang konsehal sa bayan ng Talavera, Nueva Ecija noong 2004. At sa tulong ng kanyang mga kaibigan, pamilya at mga kababayan, nanalo ito bilang number 1 councilor. Hindi siya makapaniwala sa tagumpay na kanyang nakamtan. Bagamat isa siyang dating sexy star at masama ang imahe sa pelikula, ay nahalal ito at nanguna pa sa kanilang bayan at nahigitan pa ang boto ng panalong mayor na si Santos. Maraming nagsasabi na maaari rin itong manalo bilang mayor sa susunod na halalan. Ngunit noong 2007, nang tumakbo itong muli sa pagkakonsihal, ay hindi na ito pinalad pang manalo. Sa ngayon, nais ni Barbara Milano ang makabalik sa showbiz at kasama nga siya sa pumirma ng kontrata sa Buraco Film Production na pagmamay-ari ni Atty. Topacio. Hanggang sa kasalukuyan ay nananatiling single si Barbara Milano o Annabel Ramos sa totoong buhay. Shout out kay Tony Suviga, Jojo at Ashley Yongko, Mel Maricris Marinel, Pops TV Official, Randy Santisas, Roy Vincent Malayo. Maraming salamat sa patuloy pa rin ninyong panonood. Hanggang dito na lang muna tayo mga kaistorya. Kung inyong nagustuhan ang istoryang ito, maaaring mag-like, comment at mag-subscribe sa ating munting channel.